September 24, 2024, ang aking unang Marian pilgrimage. May 7, 2024, nakatanggap ako ng message galing kay Father Dave Concepcion. Inimbitahan niya akong samahan siya sa kanyang Marian pilgrimage. Agad ako na-excite kasi yun ang magiging una kong Marian pilgrimage at mabisita ang iba't ibang lugar kung saan nagpakita ang mahal na birhen. Ang hindi ko alam, hindi lang yun magiging una kong Marian pilgrimage, kundi yun din ang hindi ko malilimutang biyahe ng aking buhay. Sa ikatlong pagkakataon, nakatungtong ako muli sa Italy. Ito ang unang destinasyon ng aming pilgrimage. Benvenuto ai pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Australia, India, Malesia, Filippini, Taiwan, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai nuovi studenti del venerabile collegio inglese, pregando anche per la loro preparazione al sacerdozio. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially the groups from England, Australia, India, Malaysia, the Philippines, Taiwan, Canada, and the United States. My special greeting goes to the new students of the Venerable English College, together with my prayers for their preparation for the priesthood. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Sa tuwing pumupunta ako ng Roma, hindi pwedeng hindi ko bisitahin ang 4 major basilicas. Ang St. Peter's Basilica, ang Basilica ng San Juan Laterano, St. Paul Outside the Walls Basilica, at ang Santa Maria Maggiore Basilica. Kahit maraming beses ko na itong napuntahan, lagi pa din itong bagong karanasan. Hindi nauubos ang aking pagkamangha sa istruktura ng mga simbahan, sa laman ng simbahan, sa kulay, laki, at maging ang bawat karakter ng simbahan na obra ng iba't ibang kilalang personalidad. Pangatlo ko ng beses mabisita ang iba't ibang simbahan sa Italia, pero lagi pa din akong namamangha sa ganda nito. Una naming dinalaw ang St. Peter's Basilica. At kung mapapansin ninyo, halos lahat ng simbahan ay may takip ang mga altar sa labas ng simbahan dahil naghahanda ang buong simbahan para sa pagdiriwang ng Jubilee Year. Nakakatuwang malaman na magiging buhay muli ang mga simbahan at basilika sa Italy
Dahil milyon-milyon ang mga pilgrims at turista na dadalaw dito para sa pagdiriwang ng Jubilee Year. Sa lahat ng pamamasyal at pag-iikot sa iba't ibang simbahan at lugar, ang hindi ko pinakamalilimutan ay nung kami ay nasa Fatima, Portugal. Tinawagan ako ni Monsignor Reggie Malikdem at sinabi sa akin na ako ay lilipat na ng parokya. Paano ko ba naman makakalimutan ang lahat ng una sa aking buhay? Sa unang pagkakataon, ako ay magiging kura paroko. Sino ba naman ang mag-aakala na umalis lang ako para mag-pilgrimage at babalik ako na may bagong assignment? Sa lugar pa na ito nangyari kung saan nagpakita ang mahal na ina. Ang mahal na ina na nagpakita ng halimbawa kung paano ang pagsunod sa Diyos ay magiging isang biyaya. Kaya sino ako para hindi sumunod? Sino ako para hindi tanggapin ang assignment na ibinibigay sa akin? Kaya naman, pagbalik ko ng Pinas, kailangan ko nang mag-empake at maglipat dahil ako ay magiging isang kura paroko ng parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Ang aking panalangin, ingatan at gabayan ako ng mahal na ina sa aking bagong buhay na tatahakin.
bagong buhay, sa aking pagkapari, isang kura paroko.